Sofia Valderrama, ang pangalan na tila may bigat ng ginto at kasamaan. Sa loob ng Valderrama Empire, siya ang CEO na kasing igas ng diamante. Walang emosyon, walang tuwala, at walang awa. Para sa kanya, ang emosyon ay isang debit sa kanyang balance sheet kaya't ito'y dapat tanggalin. Pero ang katotohanan, ang pagiging masungit niya ay isang maskara lamang, isang depensa laban sa mga nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Dahil sa kayamanan niya, tadtad ng kaaway ang kanyang buhay. At ang tanging paraan niya para mabuhay ay ang maging matibay, maging bato. At pumasok sa kanyang buhay si Billy de la Cuesta, ang bodyguard na may tinig at galing sa pakikipaglaban. Pero hindi nila alam, ang protector na ito, ang aninong ito, ay isa palang lihim na sundalo, binayaran ng ₱1 bilyon para sa misyong na paibigin si Sofia at tuluyang sirain ang kanyang kumpanya. Ang bilyon na yan ang magliligtas sa kanyang pamilya, na kasalukuyang nakatali sa kamay ng isang masamang tao, ang boss niya. Nagsimula ang laro. Sa unang buwan, para silang naglalakad sa kawalan. Walang salita, puro profesionalismo. Pero dumating ang mga panganib. Unang beses, habang nasa business summit, biglang may tumama sa salamin ng conference room. Bala! Mabilis na inihagis ni Billy si Sofia sa sahig. Tinakpan niya ng kanyang katawan. Naramdaman ni Sofia ang bigat ng katawan niya, ang amoy ng usok ng bala, at ang tibok ng puso ni Billy na kasing lakas ng tambol. Sa sandaling iyon, gumuho ang unang pader ni Sofia. Naaalala niya ang bata pa siyang nakita ang kanyang ama na binaril dahil sa negosyo. Simula noon, isinumpa niya na hindi na siya muling magtitiwala. Pero si Billy parang handang ialay ang buhay niya. Bakit? Sa sumunod na araw habang nagmamaneho, biglang nawalan ng preno ang kanilang sasakyan. Hinding-hindi malilimutan ni Sofia ang matapang na desisyon ni Billy. Isalpok ang kotse sa isang pader para matigil sila bago pa sila mahulog sa bangin. Sa gitna ng usok at nabasag na salamin, hinila siya ni Billy. Sa pagkakataong ito, walang lamig ang tingin niya. Puro pag-aalala. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Tanong niya. Sa unang pagkakataon, ang ma'am ay narinig ni Sofia na tila may pagmamalasakit. Paulit-ulit siyang nagtanong sa sarili. Bakit ko ginagawa ito? Hindi ba dapat pabayaan ko na lang siya? ₱1 bilyong ang mawawala sa akin. Pero ang nakita niya ay hindi ang walang awang CEO, kundi ang takot na babae na kailangan ng proteksyon. Unti-unting lumabas ang tunay na kulay. Nakita ni Billy si Sofia na kumakain ng instant ramen sa penthouse ng mag-isa. Nakita niyang nag-aalaga siya ng isang stray cat. Nalaman niyang malaking bahagi ng kanyang kitay pinamimigay niya pala sa mga orphanage na ayaw niyang ipaalam. Ang halimaw na inilarawan sa kanya ay isa palang malungkot na anghel. Doon nagsimula ang pag-ibig. Sa isang gabi ng mahinang ulan, nagkakwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Kay Billy, ang pangarap niya ay kalayaan para sa kanyang pamilya. Kay Sofia naman, ang pangarap niya ay kapayapaan at isang gabi na walang takot. Sa paglapit ng kanilang mga kamay, ang ₱1 bilyong ay tila naging wala na. At dumating ang gabi ng halik. Isang halik na sumira sa kanyang misyong. Isang halik na sumira sa kanyang cold guard. Pagkatapos ng halik, nagdeklara sila ng pag-ibig. Pero sa likod ng masayang sandali, tumunog ang telepono ni Billy. Ang boss niya. Nakita ko ang halik ninyo, Billy. 3 linggo na lang ang palugit mo. Sirain mo siya o sisirain ko ang pamilya mo. Nagsimula ang lihim na pagpaplano ni Billy. Hindi na niya kayang sirain si Sofia, pero kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Ang tanging paraan ay ang sirain ang boss niya. Kailangan niyang magpanggap na sinisira pa rin niya si Sofia. Kinailangan niyang gumawa ng malaking pagkilos. Sinubukan niyang kunin ang mga top secret files ni Sofia, pero hindi para ibigay sa boss, para protektahan ito. Pero hindi niya alam, nakita ni Sofia ang ginawa niya.
Isang gabi, habang nagpapalit si Billy ng damit, narinig ni Sofia ang usapan niya sa telepono. Ngunit hindi niya narinig ng buo. Narinig lang niya ang mga salitang, "Tapos na ang trabaho ko. Sisirain ko na siya. Magkita tayo sa Valderrama HQ." Biglang bumalik ang lahat ng takot at galit ni Sofia. Ang tiwala na matagal niyang iningatan, ibinigay niya kay Billy. At niloko siya. Hindi ako pwedeng maging tanga. Hindi ako pwedeng ma-inlove sa kalaban. Sino ako? Teleserye character? Hindi. Hindi ito totoo. Sa isang iglap, bumalik si Sofia sa pagiging CEO na bato. Ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya ginagawa. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya para alamin ang background ni Billy. Sa pamamagitan ng mga pribadong imbestigador, nalaman niya ang katotohanan tungkol sa 1 bilyong piso. Nalaman niyang ang pamilya ni Billy ay nasa panganib. Nalaman niya na nagpapanggap siya. Pero hindi niya maintindihan, totoo ba ang pag-ibig niya? Isang gabi bago ang final attack, nag-set up si Billy ng isang huling hapunan para kay Sofia. Balak niya sanang aminin ang lahat, pero hindi niya nagawa. Imbes na aminin, ang ginawa niya ay ang hilingin kay Sofia na umalis at magtago ng ilang araw. Nagulat si Sofia, pero nagpanggap siyang walang alam. "Bakit, Billy? May problema ba?" Tanong niya, habang tumutulo ang luha sa loob niya. "Wala, ma'am. Gusto ko lang mag-isa kayo. Kailangan kong tapusin ang isang trabaho." Ang tugon ni Billy na tila may tilaok ng kamatayan sa kanyang boses. Doon nagdesisyon si Sofia. Hindi na siya magpapaloko pa. Kinabukasan, sa CEO's office, pumasok si Billy. Nagulat siya. May nakita siyang security detail na nakapalibot kay Sofia. "Anong nangyayari, ma'am?" tanong ni Billy. Tinignan siya ni Sofia ng malamig. "Hindi ka na ang bodyguard ko, Billy," sabi niya. "Nalaman ko na ang lahat." Iniabot ni Sofia kay Billy ang isang sobre. Laman nito ang ebidensya ng pandaraya niya, kasama ang e-ticket para sa pamilya niya papuntang Amerika. "Umalis ka. Hindi ako magsasampa ng kaso, pero hinding-hindi ko na gustong makita pa ang mukha mo. Huwag mo na akong hanapin at huwag na huwag mong babalikan ng Valderrama Empire." Sa sakit ng kanyang dibdib, tumulo ang luha ni Billy. Nagtangka siyang magpaliwanag, pero sinampal siya ni Sofia. "Hindi ko matanggap, Billy. Sa unang pagkakataon binaba ko ang guard ko, tapos niloko mo ako para sa pera. Umalis ka na." Ang huling paalam. Wala nang nagawa si Billy kundi ang umalis. Bitbit ang kaligtasan ng kanyang pamilya, ngunit ang kanyang puso ay nabasag at naiwan kay Sofia. Naisip niyang, sana kahit nagkasala ako, maging ligtas siya. Habang paalis si Billy, dumating ang boss niya, kasama ang mga armadong tao. Hindi niya alam, si Sofia pala ay gumawa ng patibong. Ang Valderrama HQ ay pinalibutan na ng pulisiya. Naglaban si Billy at ang boss at ang kanyang batalyong sundalo. Hindi nag-atubili si Billy na paslangin ang kalaban. Sinabi niya sa boss, "Hindi ko siya sisirain. Mahal ko siya." Narinig ito ni Sofia habang papalayo sa lugar. Umiiyak si Sofia dahil iniwan niya si Billy at mahal niya ito. Ipinapanalangin niya na walang mangyaring masama kay Billy at handa siyang patawarin ito at magsimula muli. Sa gitna ng putukan, natamaan ng boss. Ito ay nasawi. Gusto pa sana ni Billy makausap si Sofia, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Hindi na siya mapapatawad ni Sofia. Siya ay sumulat at inabot sa kapatid. Sinabi niya na kung may mangyari sa kanya, ipaabot itong liham kay Sofia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang si Billy ay balak sanang puntahan si Sofia, si Billy ay nasawi dahil hindi tumigil ang kalaban na hanapin siya. Isang buwan ang makalipas, may dumating na sulat kay Sofia, galing kay Billy de la Cuesta.
Ang liham ay naglalaman ng paghingi niya ng tawad. Inilahad niya rito na nagbago ang kanyang isip sa masamang balak dahil nakilala niya na ito at unti-unti niyang nakita na siya pala ay mahalaga sa kanya at minamahal siya ni Billy. Napahagulgol ng iyak si Sofia. Hindi niya inakalang tapat pala ang pag-ibig nito sa kanya. Siya ay nanghinayang. 3 buwan ang lumipas. Naging matagumpay si Sofia sa paglilinis ng kanyang kumpanya. Ngunit isang araw, habang nasa private check-up, narinig niya ang katotohanan na bumago sa kanyang mundo. Buntis siya, kay Billy. Nabasag ang puso ni Sofia, ngunit doon siya natuto. Sa halip na maging masama, naging mabuting ina siya. Ginawa niyang mas makatao ang kanyang kumpanya. Ipinangako niya sa kanyang sarili at sa kanyang anak na hinding-hindi niya malilimutan ang sakripisyo ni Billy. Ang anak na ito ay magiging katotohanan ng pag-ibig na nagsimula sa pangdaraya. Sa wakas, natapos ang gulo. Ang CEO na bato ay naging CEO na may puso. Ang anak niya ang buhay na patunay na kahit ang pinakamasamang simula ay pwedeng maging simula ng pinakamagandang kwento ng buhay. Tumingin si Sofia sa litrato ni Billy at ng kanyang anak. Sa mundong puno ng pandaraya at kayamanan, tandaan mo, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang titulo o kayamanan, kundi sa dalisay na intensyon ng kanyang puso. Kapag nag-uutos ang galit, ang pag-ibig ang dapat manaig. At diyan nagtatapos ang ating kwento ng bilyong-bilyong pandaraya at nag-aalab na pag-ibig. Kung natouch ka sa kwento na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories. Anong aral ang nakuha mo sa kwentong ito? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. At para sa mga gusto pang makarinig na mga kwentong may aral, i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat mga ka-dreamers! Kita-kits tayo sa susunod na kwento dito lang sa Pinoy Dream Stories, kung saan ang bawat kwento may aral at inspirasyon.